Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyoyin. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon pong ikalawang linggo ng ating Pasko ng Pagkabuhay ay tinatawag din natin itong Linggo ng Banal na Awa na pinasimulan po ni Sister Faustina Kowalska. Ang devosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng ating Panginoon ang mga pagsubok at gayon din mga hamon na dumarating sa ating buhay. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos
Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad na lubos. Sinugon tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, inasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisa-loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butiing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa roon sila'y napipilan. Dahilan sa roon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtam natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong igagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong mananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon.
Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguraang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nanaksaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupoy ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, happy fiesta. Happy fiesta. Parang ayaw niyong maniwalang fiesta, no? Fiesta, no? So, linggo-linggo, fiesta. Dakilang kapistahan, solemnity pag Sunday, no? Kaya obligado tayong magsimba, magbigay ng oras ng panahon sa ating Panginoong Heso Kristo. So, Pasko pa rin ng pagkabuhay, no? At yun din ito ay magtatapos sa Pentecost at hindi makita sa ating video, no? Ang ating Paschal candle ay mananatili to hanggang 50 days, no? Pentecost. Kaya sa mga simbahan, mapapansin ninyo, hindi sinusundo ang pare, no, ng mga altar servers na may kasamang cereales dahil ito ay enough na, no? So liwanag ng ating Paschal candle. Mga kapatid, mga kapanalig, ang ating ebanghelyo ngayong linggo ay nagdadala sa atin sa silid na nakakandado, no? So nakapinid ito, nakakandado ito. So walang makakapasok, mas lalo na dahil sila ay puno ng takot, no? Nangangamba at meron silang mga pagkadismaya during that time because si Jesus na inaasahan nilang muling mabuhay ay hindi pa nila nakikita. Kaya nung namatay si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tila na wala na yung direksyon nila. Kaya nandun yung pagkalumok, no, sa kanilang sarili. Nagtago, nagpinid, no, ng kanilang kwarto upang hindi lamang dahil sa takot, dahil yun nga ay gusto nilang manatili doon sa dilim muna. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, kahit nakapinid, kahit ilang kandado pa ang ating mga puso, dumating si Jesus at ang kanyang unang salita ay sumainyo ang kapayapaan. 3 times natin ito na narinig sa ating ebanghelyo. Ito ang pagbati ng ng mga obispo natin, no, kapag sila ay nagmimisa, no? So sumainyo ang kapayapaan, no? So katulad ng kay Kristo. So hindi niya sila sinumbatan dahil 'di ba nagpulasan doon sa cross, mas lalo na nung siya ay hinuli ng mga
sundalo na Romano at gayon din ay hindi na sila nakita. Ang nanatili lamang doon sa paanan ng krus ay si Juan, kaya naisulat ito ng maganda ang ebanghelyo na ito at ganun din si Maria, ang kanyang ina. So, hindi niya sila pinagalitan sa kanilang pagtalikod. No? Sa halip, ang kanyang hatid ay kapayapaan at awa. No? Inunawa ni Jesus ang lahat ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga apostoles, ang kanyang mga tagasunod. Ganon din tayo. So, kung tayo ay nasa sanity ng ating pag-iisip, tayo yung unang maggagawad ng pagpapatawad. Tayo ang unang maggagawad ng awa at gayon din ng kapayapaan. Because yun yung dulot ng isang pusong mapagkumbaba, pusong handang buksan kahit ilan yung mga kandado na yon sa ating puso ay kayang tanggalin ni Jesus sa pamamagitan nito. This is the hearts of the Divine Mercy Sunday, no? Ang Diyos na ang lumalapit pa sa atin, kakahiya naman kay Lord, no? So, ang Diyos na lumalapit sa atin hindi para hatulan, no? Kundi para igawad ang pagpapatawad upang tayo ay magpanibago ng ating puso. Kaya nung nakaraang Lenten season, ang dami nating sinasanay sa ating sarili na hanggang sana ngayon ng season na ito ng Easter hanggang sa ordinary days ay nasasanay na yung sarili natin sa pagpapatawad, sa pagpapanibago ng ating sarili sa kabutihan. Dito rin ay pinapakita ni Jesus ang kanyang mga sugat, no? So imagine, no, sabi pa ni Tomas, no, hangga't hindi ko nahahawakan ang kanyang sugat, no, at gayon din na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. 'Di ba ang sakit noon yung dinudot-dot yung sugat, 'di ba? Yung kinakalkal. Pero yung iba sa atin, sarap na sarap pag kinakalkal na yung pag natuyo yung sugat, 'di ba? So pero yun, sariwang-sariwa pa na kung saan ay kahit masakit para kay Jesus, na ganoon ay yung maalala niya yung kasakitan ng kanyang pag-iwan sa kanya, pero ito ay pinahintulutan niya na hawakan, no, idutdot ni Tomas ang sugats, no, para maniwala, manumbalik si Tomas. At tayo rin ganun din na kung saan sa bawat kasalanan at gayon din sa pagpapatawad sa atin, ay yun ay para magpanumbalik din tayo sa ating Panginoong may kapal. No? So bawat kasalanan na nagagawa natin ay nagdadagdag doon sa sugats na doon sa nakapako sa krus na si Jesus. Kaya sana wag na natin dagdagan pa, wag na natin dutdutin pa yung sugat ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, ang sugat na yon ay hindi tanda ng pagkatalo, no? Kundi tanda ng walang hanggang awa ng ating Panginoong Diyos. Sa kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Sa kanyang mga sugat, makikita natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kahit tayo yung nagkulang, kahit tayo ay nagkasala, kahit tayo ay tumalikod, nandyan ang banal na awa ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagkatapos noon, no, hiningahan ng ating Panginoong Hesukristo ang mga disipulo, ang mga apostoles at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan na inyong patatawarin ay pinatatawad na nga. So dito, itinatag ni Jesus ang sakramento ng kumpisal, isang konkretong paraan kung saan patuloy nating nararanasan ang kanyang awa. Ngunit may isang alagad na wala roon at yun nga ay si Tomas. Nang marinig niya ang balita, sinabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Kaya ilang beses na rin ba nating nasabi yon sa ating puso na Panginoon, mahirap manawala. Panginoon, mahirap maghintay sa iyong mga pagpapala. Panginoon, kailan mo ba sasagutin ang aking mga panalangin? So Panginoon, nasaktan ako, nabigo ako, kailan ka o nasaan ka ba? So ngunit ano ang ginawa ni Jesus dito sa mga sinabi at yun din sa ginawa ni Tomas? Pagkaraan ng 8 araw, muli siyang nagpakita at para kay Tomas, ibinigay niya ang kanyang hinihinging tanda. So hindi niya tinanggihan ang pagdududa ni Tomas, bagkos kanyang tinugunan ito ng awa. At mula doon sa pagdududa ni Tomas,
sumibol ang isang pinakamagandang pahayag ng pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang paanyaya din sa atin ngayon ng ating ebanghelyo at ang pinagdiriwang nating Divine Mercy Sunday. Lumapit tayo palagi kay Jesus, hindi bilang perpektong tao, kundi bilang isang makasalanan na nangangailangan ng habag ng awa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating panahon, kapag tayo ay bumabalik sa ating Panginoong Diyos, matapos ang ating pagkakasala, nararanasan natin yung kanyang awa. Kaya wag natin sana sayangin ito na iginagawad sa atin palagi ang maawaing puso ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay nagpapatawad din sa nagkakasala sa atin, lagi pa naman natin binabanggit ito sa Ama namin, tayo ay nagiging daluyan din ng kanyang awa. Kaya sa bawat bigkas natin yon sa Ama namin, sa Pater Noster, ay naway tayo ay maging channel din, maging instrumento rin tayo ng pagpapatawad at maibalik ang ating mga kapanalig doon sa pusong maawain ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay naniniwala, kahit hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nararamdaman, nararanasan ng pagpapala ng Diyos, tayo ay nandyan na, pinagpapala na tayo. So everything is grace. Ang paghamon, ang pagsubok, ang inyong mga kasakitan, illnesses, your pains, ayan ay mga pagpapala na. Dahil sinusubok tayo ng ating Panginoon Diyos na para tayo ay karapat-dapat sa kanyang awa. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga hindi nakakakita, ngunit sumasampalataya. Tayo iyon, Tayo ang tinatawag na magtiwala sa kanyang awa kahit sa gitna ng ating sugat at kahinaan. Kaya ngayong Divine Mercy Sunday, pakinggan natin ang paanyaya ng ating Panginoon sa atin. Huwag kang matakot, lumapit ka, ako ang awa. At naway maging panalangin natin ang simpleng panalangin na ginagawa natin, sinasambit natin tuwing 3:00. Jesus, nananalig ako sa iyo. Jesus, I trust in you. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at huhukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwalang dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, linggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mapapagmahal na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, linggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, linggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pag-aalinlangan ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos sa buhay na pananampalataya at pagmamahala ng kapwa nila, mga mananampalataya sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, linggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw na maghahatid sa kanila sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, linggin mo kami.
itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang natatangi nating mga kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, dinggin mo kami yung mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos, ang mga kasasalutan sa ikagandang loob na ito. Mahal mula sa lupa at lugar ng paggawa ang tinapay na ito para pagkain ng may buhay. Alay na ito, Sa panahon ito, nananatili kami at nagpasal sa pagka-Diyos ni Kristo na nagpagdapat ng tighati sa aming pagkain. Diyos mo, kasasalutan sa ikagandang loob na ito, mahal mula sa taas ng lupas at lumihan ang pagkain na ito para maging magbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan at makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwan ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. Sa puso at pagkabuhay, namin ang tumuhos ang tunay. Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na namibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon ang aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, at ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon nila at ang mga pumanaw, kaawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ang Birhen ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum cum ipso in ipsu, este Deo Patri Potenti, in unitatea Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Sa pagsasawak dito, pagkawalan ng Panginoon sa Kristo, tangkay mo ang kinabang ng buhay, walang alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon Hesu Kristo. Mawawag sa amin. Panginoon sa kamatay sa Cordero Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang mahabaging puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang Marian sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang dawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Antimona ng pakikinabang. Ako ay iyong hawakan sa sugat sa aking kamay, sa paa akong pinakuan. Alleluia. Panaligan ng di nagaanlilangan. Pagtalaga na buong bansa sa mabathalang awa. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama, na maging maawaing tulad ng Ama ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na mapagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karapatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inalalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na mapag-alalay, kaisa ng Espiritu Santo patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastangang ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihiya. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao,
mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawalan ng pag-asa, kundi may lubos sa pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaliwan sa iba, lalo na sa mga nawalan ng pag-asa at hindi nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa, at luwalhatiin ang iyong awa magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo, kami iyo ng lubos. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, pagpapanalangin para sa mga kapatid, mga kapanalig nating may karamdaman o may sakit. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng kagalingan at mabuting kalusugan. Kami po'y nagsusumamo upang iyong gawaran ng kagalingan ang iyong mga anak na naririto sa kanilang mga tahanan at gayon din mas lalong-lalo na sa ospital na nakararanas ng suliranin sa kanilang kalusugan. Basbasan mo po sila ng mga taong mapagkalinga upang kanilang madama ang iyong pagmamahal sa kanila. Basbasan mo po sila ng matibay na pangangatawan upang kanilang mapagtagumpayan ang anumang karamdaman na kanilang nararanasan sa mga sandaling ito. Basbasan mo po sila ng lakas ng loob upang matibay nilang harapin ang masamang kalagayan ng kanilang kalusugan. Sa mga sandali ng mabigat na nararamdaman, naway iyong maipadama ang iyong paglingap sa kanila. Ialay nawa nila ang kanilang pinagdaraanan bilang kanilang pakikisa sa iyong pagpapakasakit sa krus. Tanda ng iyong pagmamahal sa sanlibutan. Naway maging daan ito ng kanilang kabanalan. Ang lahat na ito ay hinihiling namin sa maawaing puso ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Magsiyuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan pakundangan sa pag-ibig na Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus siya ay mamatay at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, humayo kayo, taglay ang mahabaging puso ng ating Panginoong Jesucristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
hanggang